Ang iyong habag ay di titila. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmulat hanggang sa paghimbing, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos, aking mahal. Ang iyong habag ay di titila. Ang buhay ko, hawak mo kailan pa man. Sa sandaling pagmulat hanggang sa paghimbing, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos, aking mahal. Ang tinig mo'y gabay sa buhay, sa kahinaan, ika'y aking kalakasan. Amang walang katulad, kaibigan kong tapat, nadarama ang kabutihan mo, O Diyos. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. Sinusuko ko buong buhay ko, ako'y iyong-iyo. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. Sinusuko ko buong buhay ko, ako'y iyong-iyo. O Diyos, ako ay binig ng kabutihan mo. Walang hanggan yung katapatan, walang hanggan ang iyong kabutihan. Hanggat ako ay nabubuhay, pupurihin ko ang kabutihan mo, O Diyos.
Kapatid at minamahal kay Kristo, binabati ko po kayo muli ng isang mapagpala at magalak na pananambahan dito sa Quirino Central United Methodist Church sa ating paggunita sa ika-4 na linggo ng pagkabuhay sa ating virtual worship. Sabi sa Kolosas Kabanata 3:11, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Para sa ating pambungad na awitin, kantahin po natin ang matamis na pakikipanayan. Manalangin po tayo. Mapagmahal at dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Sa proteksyon na binibigay niyo po sa bawat isa, lalong-lalo na sa pandemyang nararanasan namin. Bagamat wala po kaming face-to-face worship, hindi po ito hadlang para patuloy kaming magsamba sa iyo sa pamamagitan ng virtual worship. Pagpalain niyo po sana ang aming pastor, tulungan niyo po sa kanyang pagpapahayag ng inyong mga salita. Gayon din ang lahat ng dumalo sa aming virtual worship. Palakasin mo po ang aming pananampalataya sa inyo. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan na maging karapat-dapat po kami sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang kagalakan muli na makasama po kayo mga kapatid at pinamahal kay Kristo sa ating pong iglesia ng Quirino Central United Methodist Church. Sampo ng mga kaibigan, mga kakilala, mga ka-faith po natin sa lahat po sa buong mundo, saan po kayo ngayon. So once again, welcome to our virtual worship dito po sa ating iglesia ng Quirino Central United Methodist Church as we gonna celebrate today our UMYF and 4th Sunday of Easter. Welcome and have a wonderful worship with our living God. Ating pong babatihin ang ating pong mga kapatiran kung saan sila po ay magdiwon ng kanilang mga karawan at mga wedding anniversary. Ipong araw, April 25, si kapatid Joseph Ilan Cairo, saka si Madam Cheryl Salvador. Ma'am, it's your birthday. God bless po.
Sa 26 po, si kapatid Vanessa Romero, ni Inang Madam Concepcion Calpatura, at saka aking minamahal na asawa, si Mrs. Annalyn Flores Natividad. Happy birthday po. Sa 27 po, Kuyang, si Brother Solomon Belfran Dolor Jr., kahit po sa Canada, abot pong aming pong greetings and prayers sa inyo. And Ilyana Maris de la Cruz. Sa 28 po, si Ethel Grace La. 29, si kapatid Kuyang Al Domingo. And 30th, si kapatid Rondel Flor Reyes. Happy birthday. Apo si Pera or si Man. Si Ari Solar at si Sir Ticoroso Luis. Ating pong babatin ang ating mga celebrators po ng ating wedding anniversary. On April 26, si kapatid Angelito Josie Caro, Rochelle Novelin Sobrepeña. 28 po, the late Mr. Romulo, si Madam Leticia Lozano. Then, si kapatid Danilo at kapatid Sherlyn Soto. Then sa 38 po, si kapatid Hilario Ebe Sabacan and Kuyang Dominic Mariel Salvador. Nawa ang mga birthday celebrators sa wedding anniversary natin po, patuloy po kayong pagpalay ng Panginoon. Again, our greetings and our prayers and the blessings of the Lord. Today, the celebration of special days. Salamat po. Kapatid pinamahal, Damaparin po natin ang patuloy na kagalakan ng Panginoon, bagamat ito na po yung pang-7th virtual worship po natin dito sa ating iglesia. Nagpapasalamat po tayo sa mga kapatiran po, mga pamilya na nagbibigay din po ng mga biyaya para patuloy po ang ating pong pamumuhay dito po sa ating iglesia. To name some family members, salamat po sa pamilya ng Ventura, pamilya po ng Domingo, pamilya po ng Reyes, at pamilya po Madam Nena, at iba-iba po mga pamilya po ng Salvador po, at pamilya po ng Tanora. Lahat po, salamat po sa mga biyaya na patuloy po ipinagkaloob sa ating mga church workers. Kaya din po nagpapasalamat po tayo sa kadahilanan, ipinaabot po sa atin ang kanilang mga Thanksgiving offering. Wala man tayong face-to-face na worship, pero inaabot nila at pinabibigay ang kanilang Thanksgiving offering ang pamilya po ni kapatid Evangeline Salvador, ang pamilya po ni Nanay Belen Domingo. Salamat po. Ngayon po, nagpapasalamat po tayo sa ang ating Quirino District, sa mga church workers po natin who are receiving below 7,000. Sila po ay pinagpala sa kadilanan ng ating pong distrito na panguna ating pong district superintendent, Reverend Noel Paul Urania, na ipabot po ang ating mga ayuda sa kanila. So lahat ng mga sponsors po natin, may the good Lord continue to bless and use you for the extended blessing sa ating pong mga church workers. Salamat po. Ang iglesia po ng Quirino Central UMC, inabot po namin ang pakiramay sa pamilya po ni Pastor Carmen Reyes sa pagpano ng kanyang minamahal na asawa. Nawang Panginoon patuloy sa inyo na manguna sa panahon ng iyong pagdadalamhati. Kapatid minamahal, patuloy po bilang yung pastor sa gitna po ng pandemya po natin, ayun po ng ating mga Thanksgiving offering, mga iba't ibang pang offering po natin, marahil mangyari po na ating pong ipunin, o pwede po nating iabot sa ating iglesia para maiabot po sa ating abuting church treasurer. Para patuloy po ang mission at trabaho po ng ating iglesia. Nagpapasalamat po tayo. So once again, brothers and sisters in the Lord, welcome to Quirino Central United Methodist Church. Thank you for joining once again in our virtual worship. God bless us all, and to God be the glory. Amen. Kagalakan nawa ang maramdaman po natin
muli sa pagkarinig po natin ng pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. I'm reading from the book of the Old Testament, in the book of 1 Kings, chapter 18, beginning verse 41, going up to verse 46. Sabi po sa wikang Tagalog. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na. Mauna ka na, kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka na at tanawin mo na ang dagat. Umakyat nga ang utusan at umanaw sa dagat. Wala pa akong makikitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mong gawin ang sinabi ko, utos ni Elias. Sa 7 pagtanaw niya, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na handa ng kanyang karwahe at umuwi na agad. Baka siya hindi makalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang umuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumulukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa pagpasok sa Jezreel. May you find once again the greatness and the blessings of the Lord upon listening the reading of His Word. Amen. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan mo'y sambahin. Tayo mong kawitan, itanghal kanyang kabutihan. Pagsikat ng bagong umaga, oras ng papurihan ka, anumang lumipas at anuman ang maging bukas. Sa dapit hapoy awitan ka. Purihin ang lupa,
Sapit ng gintong umaga, upang makikita ka, ang kagalakan kakamting naming lubusan. Mag-aawit ang magpakailanman. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, alay mo'y sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal Kanyang kapurihan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, to worship His holy name. Oh, say like never before, lift up my soul. Yes, I worship your holy name. Itanghal Kanyang kapurihan. Okay, nagagalak muli, mga kapatid manamahal, nakasama po kayo sa ating pananambahan at pagpupurit papasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. I'm praying that each and every one of us who is listening right now, saan man po tayo, again, we can feel the presence, power, inspirations of the Lord. I would like to call our attention to reflect upon this passage of the Bible. And I entitled our message, Be Challenged by Nothing. Be challenged by nothing. Itong planet Mars po natin, if we want to reach that planet Mars, it takes 10 months to travel and reach planet Mars. There is a 120 million miles the distance between planet Earth to planet Mars. So, ganun po kalayo at katagal ang pagbiyahe kung gusto po nating abutin ang planetang Mars. Kaya in year 1998, the American astronauts reached and found out planet Mars. Kaya papasalamat po tayo sa ating mga scientists, mga astronauts. They can now reach those planets. And you know what is in planet Mars according to these American astronauts? There is no water in that planet. Kaya tinatawag po ang planet Mars na red planet. So we all know, no water, no existence. Kung wala pong tubig, wala rin pong kabuhayan kaya nabubuhay. So this is the very reason why our planet Earth is livable. Just because the presence of water. So we all know, 70% ang meron pong tubig dito sa ating planeta. 30% lang po ang lupa. So, doon natin makikita ang halagan po ng tubig. So, even in a man, tayo pong mga tao, alam po natin na
our body consists of 70% water. Kaya kung nakasakit po tayo ng dehydration, yun, mawalan pati ng tubig, delikado na po yun. So sa ating pong context o kaya teksto sa umagang ito, we all know nations in Middle East, their biggest problem is the scarcity of water. Ayun po ang kahirapan doon po sa mga bansa ng gitnang Asya dahil sa kakulangan po ng tubig. Exactly the land of Palestine. Doon po sa kanila, it has no rain for 3 years. Matagal na wala pong ulan, 3 taon po. So what do we expect? So the people were seldom to take a bath, and their animals were starving. Namamatay po ang mga hayop doon po sa Palestina, yung kapanahonan po. Mantakin mo naman 3 taon na wala pong ulan. So, in those days, the best resort or way is to come to the unknown God. Kaya yung mga tao doon, ang kailangan nila, talagang lalapit sila yung inakala nilang makatulong sa kanila. So, these people went to Baal. Alam po natin yung Baal, an image. This Baal is known as the god of fertility. Isang Diyos-Diyosan ng mga Canaaneo o the god of the Canaanites. Believing na darating po ang ulan. Kaya yung mga Israelita o kaya Hebreo, bagamat hindi nila kinikilala at hindi nila pinaniwalaan, ito ay labag sa kalooban nila at labag sa kanang relihiyon. Dahil wala pong 3 taon na walang ulan, kaya nagpakasakali sila at lumapit sila kay Baal. At doon nanalangin at nagmamakaawa na meron sanang ulan. Kaya meron po tayong katanungan, di po ba? Ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Exactly this what happened to the Israelites during the land of Palestine of King Prophet Elijah. It is against their will and the religion that time. And finally, the Israelites, they tried the God of Elijah. We all know Prophet Elijah is known as the prophet of fire. Kaya kung babasahin po natin sa ating teksto, in chapter 18 of 1 Kings, on verse 29, sabi po dito, pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy at siya ang tunay na Diyos. Then let the prophets of Baal pray to their God, and I will pray to the Lord, the one who answers by sending fire. He is God. The people shouted their approval. So yun po yung nangyari. Yung kapanahunan po ni King Ahab, siya po yung ari ng Israel sa kapanahunan na yun. Dahil sa 3 taon na wala pong ulan. Nag-iba na sila at hindi na sila nananambahan, hindi sila nagtiwala at nanampalataya na
sa Diyos na buhay na siyang lumalang ng langit at naglupa at nagbibigay po ng ulan. Eh lumapit sila kay Baal. At doon na, sinabi na sa kanyang mga tao, mga Israelita, na sumamba at humingi ng ulan. But here comes the prophet of fire, Prophet Elijah. Pumunta sila po sa tuktok ng Mount Carmel para doon nila patunayan kung sino talaga ang tunay at buhay na Diyos. Sa kanilang inilagay na altar, nalagyan po ng mga panggatong o kahoy at sa paligid niya po may tubig. Whoever sends the fire, then they will know who is the real God. So yun po, at ang lahat ng mga tao na pumunta doon, sige, sabi nila, we gonna prove and we will know who is the real God. At ngayon po ang nangyari, God sends fire on the altar built by King Prophet o King Prophet Elijah. Eh doon po napatunayan na meron pong buhay at makapangyarang Diyos. Kaya lahat po ng mga propeta, bulaang propeta ni Baal, pinagpapatay po sa kadahilanan di palang tunay na Diyos. Kapatid at minamahal, the moment we come to the living and powerful God, there our God responds quickly. Kapatid at minamahal, sa mga pagkakataon na tayo po ay lalapit sa buhay na Diyos, nakatulad po ang Diyos na sinampalataan at paniniwalaan ni Propeta Elijah. Doon po ang Diyos ay agad rumispende o ang Diyos ay agad sumaklulo at dumarating. Prophet Elijah talked to God at the top of the mountain, looking at the sea. Kasi nga 3 taon na walang ulan po. Kaya si Propeta Elijah, kinausap niyang Panginoon sa taas, ando sa Mount Carmel, overlooking the sea. Tanaw niya ang dagat. Isipin po natin, why sea? Bakit dagat? Hindi po ba, alam po natin, clouds carry water from the sea? Tapos, meron pong tinatawag na process of evaporation. So po, yung process of evaporation, di ba yung tubig tatas po, kaya meron pong napoform ng mga ulap. At yun, babagsak din at ulan po yun. And we all know all rivers are higher than the seas. Mas mataas po lahat ng mga ilog kaysa yung level po ng dagat. So to Elijah, the word nothing is never a language of this prophet of fire. Ito pong propetang na Elias na yan, sa kanya ang salitang wala kailanman hindi lingwahe niya. He observed no clouds and no rain. Could you imagine 3 years, kapatid at minamahal? So what Prophet Elijah did, he keep on praying for 7 times. Paulit-ulit po siyang nanalangin ng 7 beses. Was there a time in our life where we talk and pray to the Lord 7 times? The same thing we are praying to the Lord. Meron pong ganon. So after 7 times praying the same thing with the Lord, this prophet of fire, Elijah, ano po ang meron sa kanya? Mantakin mo, kapatid, 3 taon na wala pang
ulan sa kapanahunan sa lugar po ng Palestina at yun po nangyari. 7 beses po siyang nanalangin. What is the big point in this passage? Knowing the prophet of fire Elijah. Why Elijah has this kind of faith? Ano ba ang meron kay Propeta Elias na ganito ang klase kanyang pananampalataya? We all know, brothers and sisters in the Lord, Prophet Elijah got this kind of faith. He got it by persistence. Ang merong pananampalataya sa kanya ay pananampalataya na makulit. Pamati nga na anos. Elijah has the faith that never be discouraged and never will be weakened. Na kailanman itong propetang Elias na ito, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon ay hindi po nanghihina. And he never gave up. Di ba alam po natin sa libro po ni Apostol San Pablo in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, sabi po doon, pray without ceasing. What does it mean? Keep on praying and never give up. Patuloy na manalangin at huwag titigil o huminto. Isn't it the moment we give up, the moment we stop, the business is over. Wala na po. Kaya ganyan po kakulit si Propeta Elias kung bakit 7 beses siya na manalangin na magkaroon po ng ulan. A persistent faith. A persistent faith. Again, let me emphasize the word nothing o wala with no awan. Never or word nothing is never a part of our life. Maalala po natin sa kwento ng paglikha, the creation story or account. Isn't it our living and powerful God when He created the heaven and the earth? From nothing to something. Naglikha ang Panginoon sa wala para magkaroon po ang isang bagay. Kaya meron pong tinatawag doon po sa Hebreo na ex nihilo. From nothing to something. Ganyan po, kapatid at minamahal. Kaya alalahanin niyo po yung pong servant ni Propeta Elijah. Tumanaw ka nga doon sa dagat. Prophet, wala po kong nakikita. Tumingin ka, wala po kong nakita. And 7 times, nasabi niya, meron po kong nakikita. A cloud as bigger than a handful. Meron po kong nakikitang ulap na kasinlaki po ng aking palad. At da makita ng ulap na sa tikadak na langit na sila takulap ko. Apo Propeta Elias, yun po ang sabi ng utusan ni Propeta Elias. Kapatid at minamahal, be challenged by nothing. Be challenged with nothing. Because from nothing comes out something. And that something is the bare nature of God. Alalahanin po, ayan ang katangian ng Panginoon na Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Sa wala, doon lumilikha ang Diyos. From nothing, there God creates something. From that nothing, when God creates something, that something becomes powerful. And here we are. So yun po ang nangyari. Kaya ulitin ko po, ang nakita po ng utusan na yan
kapiranggot lang po, Propeta Elias. Kasing laki lang po ng aking pala. Yun po ang nakita. Kaya sabi niya, be persistent. Be perseverant. When faith is persistent and never weaken, there God responds. Kung ang panampalataya na meron po tayo ay parang makulit at hindi po nag-give up at hindi po nanghihina, ang Diyos na makamangyarihan, ang Diyos na buhay, handa siyang tumugon very quickly and very fast. Kapatid at minamahal, I would like to conclude the message for today's worship. Meron pong isang kapatid sa kanyang buhay mula pa sa pagkabata hanggang isang dalaga na siya. Talagang napaka-aktibo sa gawain sa iglesia, sa pananambahan. At hindi lamang po yun. Ang kapatid na ito na dalaga ay very prayerful, 10 ng kanilang pamilya. Yun lang, ang pamilyang ito ay may kahirapan. Minsan dumating sa punto na kanilang buhay na nagkasakit po ng mabigat ang kanilang nanay. Dahil prayerful sila, magaling silang manalangin, they keep on praying. Araw-araw, pinapanalangin nila ang kanilang nanay para gumaling. Mga iba't ibang kaparaan ang ginawa nila. Pero yung alam nyo, kapatid na mahal, sa 5 buwan na nanalangin sila, ang babaeng ito, 10 na kanilang pamilya. Wala pong nangyari bagkos. Lalong lumala ang sakit ng kanilang minamahal na ina. Hanggang namatay ang kanilang nanay. Kaya sabi po ng babae, Panginoon, ano ba ito? Simulat sa pool, mga bata pa kami, aktibo na po kami sa gawain ng iglesia. Alam niyo, Panginoon, we are prayerful family. Lahat po ng mga bagay, kahit maliliit pong mga bagay, nilalapit at pinagkakatiwala namin sa inyong Panginoon. Ano po ang nangyari? What happened to our mother? We keep on praying for long 5 months. And at the end of the day, she died. Namatay po. Dahil sa pangyari yun, alam niyo po, kapatid pinamahal, ang nangyari. Itong babae ito na aktibo sa gawain, sa pananambahan, sa pagsilbi sa kapilya, at talagang prayerful ito. She abandoned the Lord. Tinalikuran niya ang Diyos. Hindi na siya naniniwala na may Diyos. She became an atheist. Sa panahon na siya ay naniniwala, bagamat tuloy at pakita niya ang kanyang pagtitiwala at kanyang pananampalatay sa Panginoon ay talagang bukal at talagang napakasipag sa kanyang pananalangin. At dumating yung pangyayari na matay kanilang ina na walang ginawa parang kaya Panginoon. Ayun nga tumalikod sa Panginoon. Kapatid at minamahal kay Kristo, sa panahon po at punto ng ating buhay, yung paghirap po natin sa panahon ng pandemya, at di po natin
matiyak kung may pang kasiguraduhan ng ating buhay. Sa panong ito, what kind of faith we want to show? What kind of faith we want to stand on? Anong klaseng pananampalataya ang kailangan po natin sa kapanuhan po natin? I believe the kind of faith we still need, just like faith of Elijah. That even in 3 years that there is no rain, he kept on believing to the Lord. Even the cloud is as bigger as handful, he still believes the living and powerful God. Brothers, sisters in the Lord, be persistent. Agtultuloy tayo kuma nga anaanos, aging ka, agserbi tayo ni Apo. Just like the word push. I-repeat po natin, push, which means pray, yung letter P, U, until S, something, H, happens. Push, pray, until something happens. Pagpalawin nawa tayo ng Panginoon. To God be the glory. Amen. Para po sa ating mga handog, maaari po nating ibigay sa pamamagitan ng GCash o maaari po nating ibigay dito po sa ating kapilya. Sa ating pangwakas na awit, kantahin po natin ang matamis na dalangin. Matamis na dalangin, yahon ang iyong gagawin. Napupag ikaw ay dinggin, nagaman ang maawain. Huwag ka nangang patutunso sa mga gaya ng hilo. Kaluluwa't ialay mo sa kamay ni Jesucristo. Ang panalangin dalisay sa langit pinakinggan ng Diyos sa katotohanan, biyaya'y ibinibigay. Mag-iwasay ang tahimik kay Jesus na ipanalip, dahil sa laking pag-ibig, naligtas ako sa sakit. Again and again, brothers in the Lord, kabsat nga kamembruan ti Iglesia ti Quirino Central United Methodist Church, ang kapatiran po, saan man po kayo ngayon, come, join, and together, let us offer our prayers to the Lord. The God of Elijah, the prophet of fire. Manalangin po tayo. Katulad po ng kapanahunan ni Propeta Elias, sa 3 taon na wala pong ulan, sadyang napakahirap. Parang dama po namin na wala ng Diyos na buhay, na makarinig ng aming panalangin. Pero meron palang Diyos na buhay at makapangyarihan. Habat meron pong katulad ni Propeta Elias na nanalangin at patuloy po na nagtitiwala sa inyo, ganuman kahirap,
kalaki ng problema, sitwasyon sa mundo at sa buhay. May Diyos na handang tumugon, handang sumagot sa aming panalangin. Kaya po Panginoon, sa oras nito, hayaan niyo muli ang bawat sa amin na patuloy na dumudulog sa iyong kaharian, sa iyong dambana. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kung saan binigyan niyo po kami para masambakan namin ng katotohanan at ng Espiritu. Nawa yung mga mensahe na napakinggan magsilbing kalakasan, inspirasyon ng bawat sa amin, tinapay ng buhay, tinapay ng aming kaluluwa. Salamat po Panginoon. At tulungan niyo po kami na makahanap ng ganitong klaseng pananampalataya na katulad ni Propeta Elias sa kapanuhan po namin. At higit sa lahat, Panginoon, sa panahon na kami po ay naghirap, dala po ng pandemya. Hindi mo sanawa kami manghina, bagkus patuloy po kami tumitibay, tumatatag, at tumalakas sa aming panampalataya. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. At patuloy po kami nagsusumamo at patuloy po namin ipinagkakatiwala ang mga anak, kapamilya, na malayo po sa aming piling at nagtatrabaho sa ibayong dagat. Panginoon, samahan niyo po sila. Hawakan po ang kanilang makamay at patuloy po na pangunahan niyo po. Pagpalain po sila at patagin ang kanilang pananampalataya. And here we are at the Central UMC. We keep on praying to Almighty God. And again, we trust to you, to your unfailing hand. Lord, bless and lead and protect them. Salamat din po Panginoon sa aming pong mga anak kung saan patuloy na nakipaglaban sa larangan po ng edukasyon. Salamat sa mga iba't ibang kaparaanan para lang matugunan po ang kanilang mga kailangan sa ngalan po ng edukasyon. Salamat po o Diyos sa mga magulang kung saan patuloy po na nagsakripisyo, mabot lang at matugunan lang po ang mga pangailangan ng aming mga anak. Muli, kami pong ipinagkatiwala sa iyong mga anak, sa kanila po ang hinaharap at patuloy pong pagpalain ang mga anak na ito. O Diyos, sa oras na ito, patuloy po na marami pong nagkipaglaban sa aming kaaway na COVID-19. Sa mga iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, pamilya po namin, ng aming iglesia at individual. We are directly affected this pandemic. Pero meron po kaming Diyos na buhay, na aming kanlungan. Meron pong Diyos na patuloy na nakikinig at tumutugon sa aming panalangin. Nanalangin po kami. Sa mga kapatiran po namin kung saan natamaan po sila ng COVID na yan. Lord, we do pray. Ang ina ng aming isang kapatiran, si Mrs. Victoria Talawagan, Lord, have mercy upon her. Sampo si kapatid Marita Domingo, have mercy upon her. Salamat din po sa mga kapatiran na kung saan nakapag-recover din sila sa COVID-19 na yan. At marami pang kapatid na may sakit po sa mga sila Panginoon sa oras na ito. Diyan ba sila kilang bahay, sa mga ospital, mga klinika. O Diyos, panalangin po namin yung mapagpalang kamay. In the mighty name of Jesus of Nazareth, Son of the living God. Lord, we know that you are God who does not change. You healed before, you healed today, you healed tomorrow. We trust to you sa mga kapatiran po na ito. Hindi po namin mapanalang Panginoon ang lahat na yan. Sa pangalan ni Jesus, naalaala po namin. Panginoon, ipo niyo po sila at patuloy po na pagalingin. Salamat po. Lord, we do pray ng pamilya po ni Pastor Carmen Malab ng Panang UMC, yung pagpana ng kanyang minamahal na asawa. Alam po namin ang bigat. Alam po namin ang kanilang pagkadalamhati sa oras na ito.
do pray, Almighty God, once again, praying for the Holy Spirit to send this family to console and comfort their time of bereavement, time of their sorrow. Panginoon, maawa ka po. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na membro ng aming iglesia, mga kapatid po namin, mag-anak po namin, saan man sila. Pagpala niyo po ang mga trabaho, mga bukid. Salamat po sa panahon ng pag-harvest na. Salamat sa mga biyayang ito para patuloy na mabuhay po kami at patugunan po ang aming pangilang material sa buhay na ito. Ganito po, Panginoon, mga tanim at mga alaga po, tulungan niyo po, Panginoon, ang lahat na ito para patugunan ang aming pangailangan. Salamat sa mga may karawan sa araw na ito at sa linggong ito, sa kanilang mga wedding anniversary. Pinagkatawala po namin, Panginoon, na tulungan niyo po at pagpalain ang mga ito. Tulungan niyo po ang aming mga bansa. Napakarami pong mga narap ngayon na may bigat na problema. May banta po ng digmaan at naghihirap po kami sa kakulangan po ng mga bakuna. Lord, once again, heal our land, heal our Mother Earth. Tulungan niyo po ang mga frontliners, mga security po namin, army po namin ng Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat pamilya, bawat individual ng aming iglesia. Pinagkakatiwalaan na yung Panginoon at mauna kayo po sa amin. Higit sa lahat, patawad, Panginoon, kung minsan nangina po ng aming panalangin at minsan tinatapat po kaming panalangin. Patawad po, Panginoon. Sa lahat, pinabalik po namin at nagpapulit pa salamat sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Kapagligtas. Amen and Amen. I'm calling everyone, brothers in the Lord, wherever we are right now, we're sitting, praying, worshiping, staying in one corner of our house or other side of the world. Let us remember today as we receive the blessings of God, the God of Elijah is known as the prophet of fire, whom God sends fire to testify that He is the living God, the most powerful. Even today, we claim that. May the love, the grace, and mercy of our Lord Jesus Christ and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.